Minsan nang tinaguriang next tiger economy ang Pilipinas. Pilipinas rin ang unang nagkaroon ng light rail transit sa buong Southeast Asia. Naging exporter ng bigas sa Asia. At isa sa may pinakamataas na literacy rate sa buong Asia noong 1980. Pero ngayon, ano na nga ba ang narating ng Pilipinas? Kumpara sa mga kalapit bansa sa Southeast Asia gaya ng Thailand, Cambodia. Tingnan natin kung gaano kasikip yung loob ng bus na ito. Vietnam. Ano ang pwede nating matutunan sa mga Pilipinong nakikipagsapalaran ngayon sa mga bansang ito? Transportasyon. Isa sa mga sukatan ng kaunlaran ng isang bansa. First impression ng mga turista. Ito ang Suvarnabhumi International Airport dito sa Thailand. Binuksan ito noong taong 2006. Isa ito sa pinakamalaking airport sa buong Southeast Asia. Katunayan, umabot sa 63 million na mga pasahero ang dumaan sa airport na ito noong nakaraang taon. Sa loob mismo ng Suvarnabhumi International Airport, may tren na didiretso sa city proper ng Bangkok. Meron na tayong ticket para makasakay dun sa rail link hanggang city center mula dito sa airport. Nakasalubong namin dito ang mag-asawang Pinoy na nagbabakasyon sa Thailand. Walang difference kasi napaka-traffic din dito. Traffic din, pero Marami ka lang choice. pagdating mo dito sa Suvarnabhumi International Airport ng Thailand, bababa ka lang, ay makikita mo na itong airport link. Itong airport link ang nagdudugtong sa airport sa kanilang city center sa Bangkok. Kada 5 minuto, may dumarating na tren. 35 baht o katumbas ng mga 50 pesos ang pamasahe kada tao para magamit tong rail link. 30 minutes ang biyahe mula dun sa airport hanggang sa city center ng Bangkok. Mula sa airport link, bumaba naman tayo para lilipat sa MRT. Ito naman yung kumukonekta sa iba pang bahagi ng Bangkok. Medyo mahaba rin yung lakad mula sa airport link, pero maayos yung lalakaran. Gumagana yung mga escalator, gumagana ang elevator, hanggang makarating ka dito sa MRT na isa palang subway. Ang ganda-ganda niya. Alam mo, naka-aircon itong subway station ng kanilang MRT. Tapos titignan mo parang mini mall. Marami ng kainan. Para na rin siyang pasyalan. Alam mo, makikita dito sa mapang to kung gaano kalawak yung kanilang train network. Dahil kanina galing tayo dito sa airport link. Tapos ngayon, bumaba tayo at naglakad para naman sumakay dito sa tinatawag nilang Blue Line. One stop, tas lilipat na naman tayo ng isa pa. Kung makikita mo tong train network nila, talagang malawak na. And it covers most of Bangkok. Ang LRT Line 1 at 2 ng Pilipinas may kabuang haba na 30.63 kilometers.
habang ang MRT may habang 16.9 kilometers. Samantalang ang MRT nila may kabuang haba na 44 kilometers. SkyTrain na may habang 50.85 kilometers. Ang Airport Link ng Thailand may habang 28.5 kilometers. Bukod sa tatlong mass rapid transit sa Thailand, meron din silang State Railway of Thailand o SRT na bumabiyahe naman mula Bangkok papunta sa iba't ibang probinsya. Tulad yan ng Philippine National Railways o PNR na bumabiyahe mula Maynila hanggang Bicol. Gayunman, may ilang linya ng PNR na suspended sa ngayon. Pero kung ikukumpara sa nagawa ng Thailand, napag-iwanan na tayo. Dito sa Bangkok namin nakilala si Seth Encina na 4 na taon nang naninirahan dito. Kahit po sa mga gitna-gitnang daan, magpipicture. Nag-aaral siya ngayon dito ng kursong Language and Culture. Ramdam raw niya ang pagkakaiba ng Bangkok at Maynila kung transportasyon ang pag-uusapan. Way convenient po talaga dito. Sa atin po kasi mahirap mag-abang ng tren, mahirap makarating sa stasyon, masikip bago makarating. It's very stressful. So kahit na traffic, May option ka maglakad, may option kang mag-train, mag-option ka mag-jeep, may option ka mag-motor, mag-bus, mag-bangka. Next station, Bangtan. Nagdaragdag rin ng biyahe ng MRT tuwing rush hour. Tiyak rin ang oras ng pagdating ng tren kada 3 minuto. has it always been like this, na efficient yung kanilang pagko-commute? Ang maganda po kasi, they're constantly expanding. Katulad po this year, may bago pong nadagdag na 2 train routes outer Bangkok. Parang dumadami yung ruta niya. Humahaba, lumalayo, napaka-accessible. Kung kanina nasa subway tayo, yan naman ang kanilang SkyTrain. Sa taas niyan, kung nakikita nyo, yan yung kanilang Skyway. Highway naman yan. Bahagi yan ng kanilang Mass Rapid Transit System na solusyon sa napakabigat na traffic dito sa Bangkok. Kapansin-pansin din ang tinatawag na Platform Screen Door o PSD sa bawat istasyon ng SkyTrain na inilagay para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Kasi po dito, ang pinakamaganda, inuuna ang pangangailangan ng tao, which is transportation. Ang tao ay parte ng ekonomiya. Pag walang galaw ang tao, mabagal ang ekonomiya. Mainit ang ulo ng tao. For you to get that out, yung stress ng tao sa transportasyon, yung tao magiging efficient sa trabaho. Kasi mababawasan yung oras mo sa biyahe. Nakakapagpahinga siya. Bago maisaayos ang railway system sa Bangkok, problema rin ang matinding traffic sa lungsod. Minsan nga itong tinawag na most congested city in the world. Pero gumawa raw ng mga proyekto ang gobyerno na magbibigay ng alternatibong transport system sa mga commuter. Isa si Neilmar Castillo sa mga tumutulong sa ginagawang expansion ng railway system sa Thailand. Consultant siya ng isang railway company dito sa Bangkok. In Thailand, they are more modern now. Modern railway na sila. They are already following the railway infrastructures in other countries. So I can say they are moving up. Ilang taon para maka-develop ng isang reliable train system? Siguro we can say 5 years. 5 years? 5 years. From the planning stage, okay? From the feasibility stage. Yes. Yeah, time na they will construct. Okay? So yung pinakamabilis ha. Here in Bangkok, they have rule book. Okay? So all railway system sa Bangkok, they follow their own rule book. So lahat kayo ng mga operators ng train,
kailangan sumunod dito Sumunod sa sa rule book. Sa datos ng Department of Transportation o DOTR, noong 2018, umabot sa 1,712 ang naging aberya sa MRT-3. Bumaba ito kumpara sa 2,918 na glitches noong 2017 at 3,268 na kaso noong 2016. So yun yung pinaka-challenge natin. Not only the railway system itself, but the passengers' safety ang pinaka-major concern natin. Habang nasa biyahe kami sa MRT, nagtanong si Undersecretary Timothy John Bata ng Department of Transportation o DOTR habang sakay ng MRT sa ilang commuter. Sobrang haba talaga ng from north pa lang. So kumakain na ng hanggang 2 hours. Bukod sa malawak na train network, ginagamit din sa Bangkok ang kanilang river at canal system bilang alternatibong paraan ng transportasyon. Sa atin, ilang beses nang tinangka na gawing commuter lane ang Pasig River. Binubuhay siya uli ngayon. Pero dito sa Bangkok, itong canal boat ay integral part ng kanilang transport system. Isang mahalagang option para sa mga commuter, lalo na pag rush hour. Katulad ngayon, rush hour at marami sa mga commuter gustong makaiwas sa matinding traffic dito sa Bangkok, kaya punong-puno itong canal boat. Taong 2007 nang unang mag-operate ang Pasig River Ferry sa Pilipinas. Pero sinuspinde ang operasyon noong 2011 dahil sa mababang bilang ng pasahero pati na rin polusyon. Kaya ang ilang ferry at istasyon minsan nang natenga. Sa kasalukuyan, muling operational ang ferry system sa Pasig River. Mula sa kanal, may iba pang mode of transport sa Bangkok. Tulad sa Manila, problema rin ang traffic dito sa Bangkok. Dito nga lang, ang traffic dito ay rush hour sa umaga at rush hour sa hapon. Ang problema sa Manila, wala nang pinipiling oras ang traffic. Pero may isa pang alternatibo para hindi maipit sa traffic. Ito ang Bus Rapid Transit o BRT. Sa ilalim nito, may nakalaan lang na isang linya ng bus sa kalsada. Nakapwesto rin ito sa inner lane at may istasyon kung saan sila pwede magbaba. Kadalasan, nakapwesto ang istasyon ng BRT sa istasyon ng tren para diretso pa rin ang biyahe ng commuter. Umuusad din palagi at hawak ng gobyerno ang BRT. Dito sa Pilipinas, may yellow lane na ipinatutupad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga city at provincial buses. Pero may mga pagkakataong halos hindi na umuusad ang bus lane. Nakapanayam ko ang General Manager ng MMDA na si Jojo Garcia habang binabaybay ang EDSA. Sir, ang parusa para sa mga commuter, wala ka na ngang masakyan, sobrang traffic pa. Kalbaryo on both sides. Yes, oo. Totoo yan, no? Kasi kung makikita naman natin talaga, no? Yung ating city buses, no? It's really more than enough. It's more than 4,000. The problem is, kaya talagang naiipit sila. Pag nagka-traffic kasi, hindi mabagal ang turnaround.
ng mga bus. No? Actually, the main cause of traffic, number one really is the volume. Number two, discipline ng mga drivers. Number three, infrastructure. In EDSA alone, a day, ang dumadaan dito average more than 400,000. A day? A day. Ang capacity ng EDSA natin to run 25 to 30 kilometers per hour, siguro mga 280 lang. Sabi ko nga, kung natuloy yung scheme ko ng banning ng provincial buses, sabi ko nga, 50% ng dumadaan sa yellow lane, tatanggalin mo eh. Hindi congested kagad ang luwag niyan. Ngayon, ano next step ko? Sabi ko nga, lalagyan ko ng fence ang pedestrian, di ba? Lalagyan ko rin ng harang ang yellow lane. Bibigyan ko ng sariling lane din ng motorsiklo. Pag yan na-segregate natin ang bawat isa, ang luwag niyan. Sino makikinabang? Commuters. Itinanong rin namin kung posible ba ang ilang pulisiya na ipinatutupad ng Thailand gaya ng bus rapid transit. May programa na kami ng DOTR dyan. Kung matatandaan nyo, yung leftmost lane, yung tabi ng MRT, dapat yan gagawin namin dedicated sa bus lang. And we have 7 stations lang muna, stops, kasi gagamitin natin yung MRT. Wala nang pag-asa kasi nga, dagdag ng dagdag ang sasakyan, yung ating infrastruktura, ating mga kalsada, hindi naman nadadagdagan. Very bad. EDB, sinasabi tayo yung worst, di ba? Napabayaan yung aspect ng supply. Increasing yung demand, and yet yung supply basically slow yung kanyang development. Tayo nga nauna sa light rail transit, pero ngayon, comparable to neighboring countries, kulilat na tayo. So, yung mga ganyan, kawawa tayong lahat because of a failure of leadership. Nakapanayam din namin si Undersecretary Timothy John Bata ng Department of Transportation o DOTR habang sakay ng MRT. Nagpapaumanhin tayo dun sa mga naapektuhan nating pasahero dyan. Pangangailangan kasi ng MRT3 is hindi lang maintenance, unfortunately. Kailangan ng MRT3 na ayusin dahil nasira talaga siya in the last few years. Yung key performance indicator natin dyan, pagkatapos ma-rehabilitate after na magawa yung mga pagsasaayos, number one is of course yung tinatawag nating trains per hour. So ngayon ang tumatakbo lang ng mga tren ay nasa 15 maximum dahil nga sa condition, degraded condition ng system. Pero come July 2021, ibabalik natin yan to 20. Pangalawa, aakyat yung operating speed natin from 30 to 60. Ngayon kasi kung mapapansin natin na mabagal yung takbo ng MRT3 at yung dahilan dyan ay yung degraded, yung baku-bakong kondisyon ng mga relays natin na ramdaman mo nga eh. So, ongoing, starting nung September, yung tinatawag nating rail replacement for the entire line. Habang nasa biyahe kami sa MRT, nagtanong si Yusek Batan sa ilang commuter. Kayo, ma'am? Regular, everyday. Every day? Monday to Friday, since pumapasok ako. Sobrang haba talaga ng video. From north pa lang. So, kumakain na ng hanggang 2 hours. 2 hours, one way? Pila pa lang. Pila pa lang, okay. Papasok pa lang. Okay. Tapos pagdating mo ng platform, hindi ka kaagad makakasakay. Kailan ka nag-start mag-MRT3? 4 years na. Hirap talaga sa rush hour. 5 a.m. pa lang, sobrang haba na ng pila. Yeah. Pag dumating ka ng 6, makakapasok ka yan, mga 8 na, 9. So, kung papasok ka ng 8, tapos pipila ka ng 6, hindi aabot. Pauwi? Pauwi. Grabe din. Ilang beses na ring nakaranas si Eileen na pababain ng tren nang magkaroon nito ng aberya. Na-unload ka na ba? Yes, marami. Totoo? Opo. Mag-unload, Cubao, Santolan. Oh, ma'am, i-trivia kita ulit. Okay. Ang worst namin na unloading was 2016, 550. So almost every other day, meron kang unloading. Ngayon, ma'am, last year, meron pa rin mga nasa 55 pa rin tayo last year. Pero this year, as of November, 25. Pero ang pinakakailangan daw ngayon, mga bagong infrastruktura, gaya ng bagong expressways at bagong mass transport system gaya ng tren. Isang syudad tulad ng Metro Manila na very congested, kailangan nakatugma, kailangan akma yung mode of transport dun sa syudad. Siguro kung hindi tayo congested,
siguro sapat na yung mga daan, sapat na yung mga kanya-kanyang sasakyan. Pero dahil congested tayo, kailangan nating pagtuunan ng pansin yung pagpapalawig ng mass transport network natin. Sa susunod na linggo, ang mga matutuklasan ng Reporter's Notebook sa pagpunta sa Cambodia. Dahil yung iba nagmamadali na makarating sa kanilang trabaho, sa biyahe na sila kumakain, tulad ng mga kasama ko ngayong babae. At Vietnam. Sa mga kalsada dito sa Vietnam, ito yung kadalasan mong makikita, mga motorsiklo. Kukumustahin din ang iba't ibang proyektong ipinatutupad sa ngayon ng gobyerno ng Pilipinas para masolusyonan ang problema sa mass transport system. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.